4 na oras nilamon ng apoy ang isang pabrika ng plastic sa Valenzuela City. Ang nakitang dahilan ng sunog, palyadong fuse na nilagyan lang raw ng palara. Yan ang Metro Action Report ni Ryan Ang. Naglalagablab na apoy ang sumalubong sa mga bumberong ito na masunog ang pabrika ng plastic sa Barangay Kanumay sa Valenzuela City. Posible raw na nagsimula ang apoy sa fuse box sa bodega ng Tyson Industrial Corporation kung saan isang palyadong fuse ang nilagyan ng palara para gumana. At dahil puno ang pabrika ng mga materyales na madaling magliyab, mabilis na kumalat ang apoy. So far, hindi naman namin naramdaman kanina na may mga chemical. Yung lagablab lang talaga ng mga plastic na nasusunog, yung naramdaman namin. Maswerte naman wala nasaktan. Wala rin mga nadamay na bahay dahil malayo ang pabrika sa residential area. Mahigit 20 fire truck ang responde sa sunog, pero inabot pa rin ng 4 na oras bago tuluyang napatay ang apoy. Kinailangan din nabugahan ng chemical ang pabrika para masigurong di na muling siklab ang apoy. Mahirap talagang apulahin to kasi made of plastic talaga. So far, nakaya naman natin. Medyo patapos na rin yung sunog natin. I-overhaul lang natin. Mahigit 16 na milyong pisong halaga ng ari-arian sa pabrika ang naabo. Ryan Ang, News 5. Sa ibang bansa naman, nagaw pansin po ngayon ang bagong sports car ng popstar na si Justin Bieber. Pero posible raw siyang pagmultahin dahil dito. Kinabitan kasi ni Bieber ng purple lights ang harap ng kanyang Fisher Karma sports car. Pero puti at dilaw na ilaw lang ang pwedeng ilagay sa harap ng kotse sa California. Wala ring plaka ang kanyang kotse. At ayon sa report ng entertainment website na TMZ, masyado ring madilim ang tint na ito. Bawal din po ito sa Estados Unidos. Regalo ang sports car ng manager ni Justin sa kanyang 18th birthday. Nagkakahalaga lang naman ng $100,000 o $100,000 o higit 4 na milyong piso. Wala pang sagot ang kampo ni Bieber sa issue nito pero sigurado po sandamakmak ang kanyang traffic ticket. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Satellite launch ng North Korea kasado na. Rocket kinargahan na ng gasolina. Ilang mangingisda sa Aurora na posibleng babagsakan ng rocket debris. Doble kayod sa laot. Hiriyaan ng Pilipinas at China ukol sa Spratlys lalong tumitindi. 8 fishing vessels ng China na naispatan sa Scarborough Shoal. Sinalakay ng Philippine Navy pero China hinarang ang paghuli sa mga tao nito. Sa part 3 ng Action Exclusive, ilang Pinay prosti sa Sabah umuwi sa Pinas matapos makulong pero bumalik din sa Malaysia para magbenta ulit ng katawan. Congresswoman Gloria Arroyo, dating First Gentleman Mike Arroyo at dating COMELEC Chair Benjamin Abalos naghain ng not guilty plea sa kasong graft kaugnay ng manumalyang NBN-ZTE deal. Ginang Arroyo, sinalubong ng mga supporter na bayaran daw. Election fever, lakas party ni Ginang Arroyo, posible nga bang sumarib na sa United Nationalist Alliance ni Vice President Binay at Erap Estrada? Well-time, big-time host Willie Revillame, may itinatag raw na party list group, application form para makasali, kumakalat na. At sa showbiz action, Derek Ramsey, inulan daw ng batiko sa Twitter matapos pumirma ng kontrata sa Kapatid Network. At pagsabak ng transgender sa Miss You pageant, tanggap na nga ba ng mga beauty queen? Partner, mga kapatid, simula. So whether or not sagutin. Partner Cheryl, mga kapatid, isa pong breaking news, isang 8.9 na lindol ang yumanig ngayon o kani-kanina lamang sa isla ng Sumatra sa Indonesia. Wala pa pong report ng mga nasugatan o pinsala pero nakataas na po yung tinatawag na tsunami warning doon sa kanilang lugar at sa ilang bansa po dito sa Asia. Antabayanan niyo po ang buong detalye mamaya po sa weather report ni Lourdes Vera. Samantala, wala na raw atrasan ang pinangangambang rocket launch ng North Korea ngayong linggo. Kaya naman pinaghahandaan na sa posibleng epekto nito ang ilang probinsya sa Northern Luzon, partner. Yun nga lang, Erwin, bukod sa wala tayong kakayahan na matantya ang oras ng pagbagsak ng rocket, hindi rin natin ito kayang ma-intercept. Ikwento mo, Maricel Halili.
Kasado na ang rocket launch ng North Korea. Kinakargahan na ng gasolina ang rocket at nakalatag na rin ang launch pad nito. Pero sa ngayon, wala pang desisyon ng mga opisyal kung kailan ang eksaktong petsa ng rocket launch na bahagi raw ng ika-100 kaarawan ng founder ng bansa na si Kim Il-sung. Oras na ilunsad ang rocket, posibleng abutin ng 4 hanggang 5 oras bago bumagsak ang booster nito sa Pilipinas. Kung tama ang tansya ng North Korea, sa dagat lamang ito babagsak. Pero kaunting pagkakamali lang, ilang bayan din ang posibleng maapektuhan sa Luzon. Kabilang na dito ang Basco, Batanes, Itbayat Island, Calayan Group of Islands, Babuyan Islands at Fuga Island. Kailangan din bantayan ang 4 na bayan ng Cagayan, 4 na bayan ng Isabela, 4 na bayan sa Aurora, 5 bayan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Highly unlikely, but it is probable because of human error. Nilinaw ng NDRRMC na mula alas 6 hanggang alas 11 lamang ng umaga ng April 12 hanggang 16 ipatutupad ang no-fly, no-sail at no-fishing zone sa mga nabanggit na lugar. Pero kapag tinanghali ang rocket launch, pwede pa itong ma-extend. This is a big deal. We will not take chances. Kritikal na malaman agad ng gobyerno kung sinimula na ang rocket launch para matansya ang oras ng pagbagsak nito. Yun nga lang, wala tayong kakayahan na ma-detect o ma-intercept ito, kaya nakadepende tayo sa defense attaché at foreign media. Maricel Halili, News 5. At kaugnay ng balitang yan, tila hindi naman nababahala ang mga taga-Aurora Province sa peligro dala ng posibleng pagbagsak ng rocket debris sa kanilang lugar. Ang mas pinagtutuunan nila ng pansin ay ang maapektuhan nilang kabuhayan. Kay Imson, ikwento mo. Tuloy lang sa araw-araw nilang gawain ng mga mangingisda sa baler. Ang mga bata, masayang nagtatampisaw sa alon. Animoy walang nagbabadyang peligro sa mga darating na araw. Isa kasi ang kanilang probinsya sa posibleng bagsakan ng refrigerator na laking pyesa mula sa rocket na ilo-launch ng North Korea. Bukas hanggang sa Lunes sa mga delikadong araw. Kaya naman ang PDRRMC ng Aurora, mayat-maya na ang pag-iikot para masiguro ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. Nandito naman po kami at nakantabay sa kanila at handa naman kami tumulong. Magpapatrolya rin daw sila sa dagat at magpapakalat ng mga sea ambulance. Pero ang mga residente, mas pinoproblema ang maaapektuhang kabuhayan. 80% kasi ng populasyon dito nakadepende sa pangingisda. Wala kaming kuha pag hindi kami lulusong. Wala kaming kakainin. Ang iba, doble kayod na lang para may reserbang kita para sa 5 araw na bawal pumalaot. Natulog po kami sa lautay, isang gabi. Pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna ang mga residente sa fishing at sailing ban para walang madisgrasya sakaling bumagsak nga ang rocket debris sa kanilang lugar. Mula dito sa Baler, Aurora, Kay Imson, News 5. Naghain ng not guilty plea si dating Pangulong Arroyo kaugnay ng kasong graft na hinaharap niya dahil sa umano'y maanumalyang NBN-ZTE deal. Present ang kanyang mga taga-suporta pero ilan sa mga ito nabayaran daw? Ikwento mo, Trish Roque. Isang grupo ng mga taga-suporta ang sumalubong kay dating Pangulong Gloria Arroyo pagdating na sa Sandigan Bayan. Karamihan sa aming nakita, mga teenager na may mga bitbit pang bulaklak. Pero nang tanongin namin sila, may bayad daw na 150 pesos kada tao ang kanilang pagpunta rito. Daan-daang pulis din ang nakabantay sa loob at labas ng anti-graft court. Suot pa rin ni CGMA ang kanyang neck brace pero halatang good mood ang dating Pangulo. Nakangiti at pakaway-kaway pa sa mga bumabati sa kanya. Bago ito, inabisuhan pa raw si CGMA ng kanyang mga doktor na wag nang pumunta dahil may herpes zoster o shingles din siya. Isang sakit sa balat na dulot ng virus na sanhi ng bulutong. Because I always have this pain here, but I had additional pain here at work before. That Friday. Present din si dating First Gentleman Mike Arroyo at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na kapwa niya mga akusado sa kasong graft kaugnay ng umano'y maanumalyang NBN-ZTE deal. Pare-parehong not guilty ang inihain nilang sagot sa reklamo. Kaya hindi ko alam bakit tinutulutan nila ito. Sir, so dapat talaga ito sa akin. Sir, so dapat walang kaso. Wala. Lalo na
Ako, private citizen lang. Influencing the president. I do not know how I could have influenced the president. Hindi ba? Yun ang kaso laban sa akin eh. Sa June 4 nakatakda ang pre-trial ng kaso, pero hiniling ng kampo ni CGMA sa korte na hindi na siya pumunta dahil sa kanyang kondisyon. Presentation of documentary evidence na marking of exhibits, mga ganun lang. Kami na lang mga abogado. Si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza naman nakasama rin sa kaso, hindi nakarating dahil nagpapagaling pa matapos isugod sa ospital dahil sa atake sa puso noong nakaraang buwan. Ipinagpaliban sa May 14 ang kanyang arraignment. Trish Roque, News 5. Masaya si Derek Ramsey sa pagiging bagong kapatid star. Paano ba naman? First project pa lang, malapit na raw sa puso niya. Ikwento mo, Jeff Fernandez. Excited na si Derek Ramsey sa mga shows na nakalatag para sa kanya matapos pumirma ng 3 taong exclusive contract sa Kapatid Network. Una rito ang Amazing Race Philippines. Sabi ko nga sa TV5, sana contestant na lang ako rather than hosting. But yeah, I'll be hosting Amazing Race and it's gonna be a lot of fun. Marami raw nag-react sa paglipat niya ng network. Sa Twitter, maraming fans ang natuwa pero meron ding nag-comment ng below the belt na. Yung mga nag-tweet nga sa akin, sinabi ko na kahit na masakit yung mga sinasabi nyo, I respect what you say, but at the end of the day, you know, I'm gonna be the one going to work, I'm gonna be working, and I'm going to do this. Bilang sportsman, isa rin sa pinakaabangan niya ay ang coverage ng 2012 London Olympics, kung saan TV5 at Active ang official media partner sa Pilipinas. That's a chance of a lifetime and I'm not gonna pass on that. Malapit din ang London sa puso ni Derek dahil ang tatay niya ay isang British national. Kaya't kasama na rin daw sa pagbabalik niya sa London ang pagbisita niya sa kanyang lola doon. My grandma's 91, so I was with her last January for her 90th. So yeah, I'm looking forward to seeing her. And ilan lang daw ito sa mga dahilan kung bakit feeling blessed siya dahil buwan na mano pa lang, close to his heart na agad ang mga proyektong nakalinya para sa kanya. Jeff Fernando, News 5. Well-time, big-time host Willie Revillame bumuraw ng party list group. Iwan niya na nga ba ang showbiz para sa politika? 8 fishing vessels ng China naispatan sa Scarborough Shoal na nasa teritoryo ng Pilipinas. Pero China, git na sila ang may-ari ng naturang lugar. At mga lalaking nagpa-sex change pwede nang sumali sa Miss Universe. Ano kayang say dito ng mga beauty queen? Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana!